Kamakailan, may napansin ang grupo ng eksperto sa dagat na kakaiba sa isang look malapit sa baybayin ng Russia. Higit 50 malalaking balyena ang nagtipon sa mababaw na dagat na hindi karaniwan dahil malapit sila sa pampang. May isang bagay na pareho sa mga dambuhala sa dagat, may kwento ang kanilang balat. Ang ilan ay may mga galos at gasgas, ang iba naman ay may kumpol ng mga parasito, at may ilan ding mukhang sobrang pagod na. Sama-sama, sinimula ng mga dambuhalang ito na ikiskis at ikayod ang kanilang malalaking katawan sa mabatong ilalim ng look, inaalis ang mga insekto, tinatanggal ang patay na balat at binibigyan ang kanilang sarili ng isang full body na pahinga. Tinawag ito ng eksperto na bersyon ng kalikasan ng araw ng balyena sa spa. Ngunit dito na halos natatapos ang mapayapang pag-aalaga nila sa sarili. Ayon sa ilang sanggunian, ang dambuhalang ito ng kailaliman ng dagat ang pangalawang pinakamabigat na nilalang sa mundo. Umaabot sa 200 at 20,000 libra. Kayang lumamon ng higit 4,000 libra ng pagkain sa isang araw. Namumuhay sila sa pinakamalalamig at malupit na tubig at hindi natatakot makipagsabayan sa mga kinatatakutang mandaragit tulad ng balyena, mamamatay tao. Gayunpaman, umaabot sila ng 200 taon, kaya sila ang pinakamatagal mabuhay na mamal sa kasaysayan. Kilalanin ang makapangyarihang Leviathan ng kalaliman, ang kahangahangang bowhead na balyena. Noong Mayo 2007 nahuli ng mga mananaliksik ang 49 talampakang bowhead whale sa baybayin ng Alaska. Nakabaon sa laman nito ang 35 pulgadang ulo ng bombang sibat, isang sumasabog na harpun na gamit ng mga manghuhuling balyena noong ika-19 na siglo. Dinisenyo ito upang butasin ang makapal na balat ng balyena at pasabugin ito mula sa loob. Isa itong mabagsik na kasangkapan na nilalayong patayin agad ang hayop sa isang marahas na pagsabog. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi rin namatay ang balyenang ito. Maaaring hindi sumabog ang harpun o tiniis ng hayop ang sakit at nabuhay pa rin. Dala ang bakal sa katawan hanggang 2,007. Ang harpun na modelo ay mula pa 1,870 hanggang 1,885, kaya malamang nabuhay ang balyena mula noon. Nang mahuli ito, tinatayang 100 at 15,100 at 30 taong gulang na ito, bagay na nagdulot ng malaking kuryosidad. Mas sinuri pa ng mga siyentipiko ang edad ng ibang bowhead whale at mas nakakagulat ang natuklasan nila. May bowhead na naitalang 135 at 72 at isang umabot ng 200 at 11 taong gulang at patuloy pa ring nabubuhay. Ilang taon ang lumipas. Pinataas pa ng genetic testing ang bilang na iyon na nagpapahiwatig na ang mga bowhead whale ay maaaring mabuhay ng hanggang 200 at 68 taon, kaya sila ang pinakamatagal na nabubuhay na mamal na kilala sa mundo. Ngunit ang edad nila ay isa lang sa ilang nakakagulat na katangian. Pag-uusapan natin ang iba pa mamaya, pero una, bigyan muna natin ng tamang pagpapakilala ang mga dambuhalang ito ng kalaliman ng dagat. Balena mysticetus, mas kilala bilang bowhead whale na tinatawag ding Greenland right whale. Ang Arctic whale o polar whale ay isang baleen whale mula sa pamilyang Balenidae at tanging nabubuhay na miyembro ng kanyang genus. Di tulad ng karamihang balyena na lumilipat sa mainit at malamig na tubig buong taon, ang mabigat na nilalang na ito sa kailaliman ng dagat ay namumuhay ng mas tapat. Dahil siya lang ang baleen whale na ginugugol ang buong buhay niya sa nagyayelong yakap ng Arctic at subarctic seas. Tulad ng inaasahan, mahirap talaga ang buhay sa nagyayelong kailaliman na ito. Malaki ang epekto ng sobrang lamig sa dami ng pagkain, lalo na sa mga lugar na natatakpan ng makapal na yelo sa dagat ng ilang buwan. Para makapag-adapt, gumagawa ang mga balyena ng maliliit na lokal na paglipat sa rehiyon. Lumilipat kung saan mas maraming pagkain para mabuhay sa lamig. Ang mga bowhead na balyena ay umaasa sa pinakamakapal na patong ng taba na tinatawag na blubber na matatagpuan sa kahit anong uri ng balyena kapag ito ay ganap ng malaki. Umaabot sa 17, 48 na sentimetro ang insulating na patong na ito na nagpoprotekta at nagpapanatili ng init ng balyena buong taon. Ang bowhead na balyena ang may pinakamalaking ulo sa lahat ng cetacean. Umaabot sa halos 40% ng haba ng katawan nito. Ang napakalaking ulong iyon din ang dahilan kung bakit ito tinawag na bowhead.
Kayang basagin nito ang solidong yelo na hanggang 24 na pulgada kapal. Ang ganitong kalaking ulo ay nangangahulugan din ng napakalaking kagamitan sa pagkain bilang isang filter feeder. Ang balyena ng bowhead ay kumakain sa pamamagitan ng pagdulas, pasulong na nakabuka ng malaki ang bibig. Hinahayaan ang dagat na gawin ang karamihan ng trabaho na may mga linya sa magkabilang gilid ng bibig nito. Ay 230 at 30. Ang mga balein na plato ay nagsisilbing salaan. Hinuhuli ang maliliit na pagkain habang dumadaloy ang tubig malapit sa dila. Pagkatapos, kapag nakasara na ang bibig nito, itinutulak ng balyena palabas ang tubig. Sa pagkakataong ito ay hinahawakan ang bawat piraso ng pagkain na nahuli sa salaan. Ang mga baleen plate na ito ay umaabot hanggang 13 talampakan, mas mahaba kaysa sa iba pang balyena. At para masigurong hindi ito mababali dahil sa lakas ng presyo ng tubig na pumapasok at lumalabas. Ang ibabang panga ng bowhead ay ginawa na may malaking, pataas na labi na nagsisilbing suporta at humahawak sa baleen na parang natural na brace. Kaya ng bowhead whale kumain ng hanggang 4,000 libra ng pagkain sa isang araw, tulad ng krill, copepods, mysids, amphipods, at ibang maliliit na crustacean. Hindi rin sila mapili. Ang mga balyenang ito ay kumakain kung saan maraming pagkain malapit sa ibabaw ng tubig. Aakyat sila habang bukas ang bibig, sinasakmal ang maraming pagkain at nagpapalabas ng tubig mula sa blowholes na umaabot 20 talampakan taas. Pagkatapos, hindi nagpapahinga, sumisid agad sila pabalik sa ilalim, naghahanap ng susunod na malaking grupo ng pagkain. Ang walang sawang ganitong gana ay kailangan para mapanatili ang katawan nilang kasing laki ng higante. Ang mga adult na bowhead ang pangalawang pinakamabigat na hayop pagkatapos ng asul na balyena at tunay na dambuhala. Ang mga higante ng Arctic na ito ay umaabot mula 46 hanggang 66 talampakan ang haba at tumitimbang ng nakakagulat na 165,000 hanggang 220,000 libra. Karaniwan, mas mabigat ang babae kaysa lalaki. Dahil sa sobrang laki ng katawan, ang makapal na patong ng taba na mainam para labanan ang lamig ay maaaring maging problema kapag oras na ng pagkain. Habang sumisisid at umaahon ang bowhead na balyena, nilulunok nito ang malalaking bunganga ng pagkain at itinutulak ang galon-galong tubig. Lahat ng ito ay nagdudulot ng init sa katawan. Kahit sa nagyayelong Arctic, mabilis nitong napapagod ang hayop. Sa ganitong mga pagkakataon, umaasa ang bowhead na balyena sa palatal racial organ sa bubong ng bibig nito. Isa itong siksik at parang esponghang kumpol ng mga himaymay na puno ng dugo na bumubuo ng dalawang kitang-kitang umbok malapit sa harapan, at gawa ito sa parehong uri ng himaymay na matatagpuan sa ari ng isang mamal. Kapag ang balyena ay gumagalaw at nagpapalabas ng maraming init ng katawan, binubuksan lang nito ang kanyang bibig at hinahayaan ang malamig na tubig ng Arctic na dumaloy sa organ, pinapalamig ang dugo habang dumadaan at tumutulong na ibalik sa normal ang temperatura ng kanyang katawan. Dahil sa laki ng ulo nito, ang bowhead na balyena ay may utak na maaaring umabot sa 44 na talampakan kapag inunat. Napapalibutan ng malalalim at masalimuot na mga tiklop, ang komplikadong estrukturang ito ay nagpapahiwatig ng malalakas na kakayahan sa pag-iisip na nagbibigay daan sa mga bowhead na balyena na maanalisa ang napakadetalyadong mga pattern ng tunog. Tumutulong ito sa kanila na manatiling lubos na nakatutok sa mga nangyayari sa kanilang paligid at talagang kinakailangan iyon. Malalakas at palakaibigan ang mga bowhead, kaya umaasa sila sa mababang frequency na tawag para mag-usap. Magkaroon ng ugnayan at mag-abiso sa isa't isa tungkol sa mga lugar na maraming pagkain o paparating na panganib. Mula 2010 hanggang 2000 at 14 na itala ng mga mananaliksik sa baybayin ng Greenland ang 184 na kanta mula sa halos 300 balyena. Bukod sa komunikasyon at kaligtasan, pinakamahalaga ang papel ng mga kantang ito sa reproduksyon. Sa katunayan, kayang matukoy ng mga siyentipiko ang panahon ng pagpaparami ng balyena base sa kung kailan umaabot sa rurok ang kanilang pag-awit bawat taon mula Marso hanggang Agosto. Ang mga dambuhalang balyena ay nagtitipon sa grupo kung saan isa o dalawang babae ang nakikipagtalik sa ilang lalaki kapag may nabuntis. Nagsisimula ang mahabang panahon ng pagbubuntis na tumatagal ng 13 hanggang 14 na buwan na nagtatapos sa pagsilang ng isang guya
tuwing 3 hanggang 4 na taon. Sa loob ng 30 minuto matapos isilang, marunong nang lumangoy at mabigat na ang sanggol. Sa bigat na 2,000 at 200 libra at habang 13 hanggang 15 talampakan, maaari pa itong dumoble sa 27 talampakan matapos ang 1 taon. Umaabot sa sexual na pagkamulat ang bowhead na balyena sa edad 10-15 at patuloy na nagpaparami sa halos buong buhay nito. Noong 2015 matagumpay na namapa ng mga eksperto mula United States at United Kingdom ang buong genome ng bowhead whale at natukoy ang 2 genes na responsable sa pambihira nitong habang buhay. Mahalaga ang genes na excision repair cross-complementation, isa at proliferating cell nuclear antigen sa pag-aayos ng DNA at pagpapalakas ng resistensya laban sa sakit gaya ng kanser. May papel din ito sa pagpapabagal ng pagtanda ng bowhead. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng iyon, kahit ang mga higante tulad nila ay hindi palaging makakatakas sa kanilang kapalaran. Sa bowhead whale, 2 pangunahing banta ay mula sa magkaibang dulo ng food chain, tao at orca. Ang partikular na grupo na ito ay inoobserbahan ng isang grupo ng mga eksperto sa dagat. Nang magbago ang sitwasyon, biglang nataranta at natakot ang mga balyena. Ilang sandali matapos, lumitaw ang grupo ng orca. Sumugod silang organisado, binangga at inihiwalay ang bowhead. Sa kanila pa ito sa mabagsik na pananambang. Ngayon, hindi naman ganap na walang depensa ang mga bowhead. Ikinakampay nila ang kanilang malalakas na buntot o sinusubukang salubungin ng banggaan gamit ang kanilang ulo. Mas mabilis, tuso, at mabagsik ang mga orca. Karaniwan, ang mga bowhead ay nauuwi sa pagdurugo sa tubig at nagiging pagkain ng orca. At parang hindi pa sapat yon, malaking bahagi rin ang mga tao sa pakikibaka ng bowhead para mabuhay sa loob ng maraming siglo. Hinuli sila para sa lahat, taba, langis, buto, baleen at karne. Noong unang 19 bago ipagbawal ang pangingisda ng balyena, halos maubos ng komersyal na panghuhuli ang maraming populasyon ng dambuhalang balyena sa iba't ibang rehiyon. Sa mga nakaraang dekada, dahil sa mahigpit na batas at konserbasyon, dumami muli ang mga bowhead. Sa ngayon, list concern sila sa International Union for Conservation of Nature Red List. Tinatayang 10,000 hanggang 18,000 ng malalaking mamalyang ito ang lumalangoy sa malamig na dagat ng Arctic. Kung pag-uusapan ang malamig na tubig, kamakailan lang ay itinuro ng mga sayentipiko na ang mga bowhead whale ay nawala ng malaking bahagi ng kanilang genetic diversity sa nakalipas na 500 taon. Lahat ng ito ay dahil nanatili silang nakatago sa mga tubig ng Arctic at subarctic ng napakatagal. Ibig sabihin, kung subukan nilang pumunta sa malalawak na karagatan, ngayon, posibleng mawala ang kanilang titulo bilang pinakamatagal na nabubuhay na mammal o mabawasan ng husto ang kanilang haba ng buhay. Hindi na kasi akma ang kanilang mga katawan para sa mas mainit at pabago-bagong klima. Parang buong buhay mong nasa isang kwartong may perpektong aircon ka, tapos bigla kang itinapon sa gitna ng disyerto na walang sunscreen. Oo nga, good luck na lang dyan. Hindi naman parang nag-uunahan ang mga bowhead na magbakasyon sa tropiko kahit kailan. So baka ligtas muna tayo ngayon, ano? Anong tingin mo? Ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba at gaya ng dati, magkikita tayo sa susunod.